Yung mga boss, good morning. Meron tayo ditong Isuzu D-Max at i-rewire ko yung kanyang auxiliary fan. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ito yung Isuzu D-Max mga boss. So dito, may naka-install na dito ang auxiliary fan. So sinabosing customer na nagpa-install niyan. Pakita natin na. Ayan. So i-check ko pa yan kung ano yung itsura. Kakalasin ko ito. Ang pagkakalas lang naman yan, syempre, kalasin nyo yung tornilyo dito, clip. Dito wala nang clip, oh. Tapos tornilyo. So yun lang naman yun, tapos hihilahin na lang yan. Tapos ang pagkaka-wiring yan, ganito. So wala siyang terminal na bilog, ganyan lang ang pagkaka-tape niya. Tapos ang siste, sabi ni bossing customer ay umiinit yung relay at wiring. Ayan, tinanggal na muna niya at talagang umiinit daw. Ay sabi ko, mas maganda na yun, tanggalin na. At ito yung kanyang relay. Yan, ganyan ang pagkaka-set up niya. So, nakaganyan lang yan. Kung nakita niyo naman. So, ngayon, iaayos ko ng wiring yan. So, dahil dito nakalagay yung relay niya, diyan ko na lang din ilalagay para maganda. Pero, syempre, iaayos ko na lang din yun para safe. Okay? Yan yun. Yun yung setup nila. Ito, yan, ganyan lang pagkaka-wire oh. Ito. Hanapin natin yan kung saan niya nakalinya. Yan, katulad dito oh. Tapos, meron pa dito sa kulay red. So, dito siya naka-tap sa compressor. Ayan, sa compressor siya naka-tap. Tignan nyo. Okay. So, kukopyahin natin yung sa sa compressor, pero iaayos natin yung setup niyan. Okay. So, kakalasin ko na muna to. Habol lang tayo mga boss. Meron pa palang tornilyo dito. Bali, dun sa ilalim, 3 tornilyo ang kailangan natin kalasin. Ayan, 1, 2, 3. Sa ibabaw, 2 tornilyo din. At clip. 2 clip. Pero dito sa isa, walang clip eh. So, isa lang yung kinalas ko. Okay, kakalasin ko na muna. Pinakita ko lang. At nung kinalas ko yung gitna, hinihila ko ay meron pa pala. Yun ang iingatan nyo. Kapag hindi nyo mahila agad-agad yan, so ibig sabihin, may tornilyo pa yun. Kaya yan. Okay? So, yun lang. Kakalasin ko na muna to. At dahil nakalas ko na nga mga boss, yung mga tornilyo, ganito lang pagkakalas dyan. Hilahin nyo pataas. Ayan o. Ah, diba? Hinila ko pataas. So, ang clip niya, iisa na lang pala yung clip niya, kaya pala madali lang kalasin. Kakabaak na lang. Okay? So, nakalas ko na. Ipakita ko lang sa inyo yung auxiliary pa na kinabit. So, ito, ang setup niya, okay naman yung kabit. Okay yung install. Doon lang tayo sa wiring talaga nagkaroon ng issue. Yan, katulad dito, yung ground niya, basta na lang nakaganyan. Okay? Kaya ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng connector socket. Okay? Yan. Or, direkta na lang. Mamaya, malalaman natin kung ano magandang gawin. So, ito yung wiring niya. Yung negative niya, nasa body ground lang. Tapos ito. Tapos yan, oh. Basta lang nakalinya na ganun. Ayan, oh. Ito yung wiring niya na inilinya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo lagi kapag nagwa-wiring, dapat nakabalot ng tape. Pansinin niyo yan na, oh. Ito ang grounding niya, may insulator pa. Tapos ito, yan, may mga tape na itim. Yan. Ano pa nga ba? Yan, katulad niyan, no? Insulated na, tapos ay may balot pa na tape. Ano pa nga ba? Ayun, yung wiring na ito. Balot na balot ng tape. Tapos, ang mangyayari, ang gagawin nyo, basta lang naka-wiring na ganyan. Ayan o. Kaya makikita mo yan dyan. Balot na tape yan lahat yung original niya. Pero makikita mo, ayan, nakabuyang-yang yung mga iba-ibang kulay niya. Kaya ako, kapag nag-i-install yan, talagang babalutan ko dapat ng, babalutan nyo dapat ng wire yan. Ng tape. Babalutan nyo ng tape yung mga wire. Okay? So, ayun. I-rewire ko na to. Yan. Madali lang namang mag-rewire nito, parang nag-i-install ka lang din ng busina. Okay? Yung setup ng relay natin, para ka lang din nag-i-install ng busina. Okay? So, ipupull out ko na muna ito lahat, to wiring na yan. At ayan na nga mga boss, na-pull out ko na yung relay. Basic lang namang pull out ang relay niyan. Ang natin dito, hindi ko nagagamitin to lahat. Papalitan ko na ng relay, fuse, palitan ko na yan para mas solid or heavy duty yung gagamitin natin. Yung ginagamit kong mga mainit pala yun.
Paso ako. 70 amperes ang gagamitin ko relay. Para kahit magbabada ng andar ito or mapatagal ng andar, ay kayang-kaya niyang i-handle no relay. Okay? So yan, dito ko pa rin siya ilalagay. Okay, tapos ito yung switch niya sa ano ba ito? Compressor switch. Yan, diyan ko na rin itatap yan. Pero syempre, ayos ko. Hindi yung ganyan katulad nung dating install. Okay? So mag-wiring na muna ako. Papalitan ko na ng relay yan, papakita ko sa inyo. Tapos dito. Okay, nakapaglinya na ako mga boss. Tapos ganito ginawa ko diyan. Yung wire ko, binalutan ko yan. Syempre, kita nyo naman. Tapos, nilagyan ko label yan. Ayan, kita nyo yung isang wire, walang balot na tape, at isang wire, may balot na tape. Tapos dito sa dulo, may label ako nyan. Yan. So dito, yung may tape, yan ang gagawin kong negative. Label ko yan para sa negative. Tapos dito, nung nabalutan ko na yung wire nyan, pinapadaan ko dito, nag-splice na ako ng wire. Yan. Kasi dito ko ilalagay yung grounding yan eh. Yung tornilyuhan na yun. Nag-splice ako dito, tapos nagtap ako ng terminal na bilog, tapos yan yun. Tignan nyo, negative. Okay? So dito, pagkabalot ko niya ng tape, iiwan ko na agad doon yung terminal ko na para sa ground. Okay? Kasi dito naman ako maglalagay ng positive. Dito na. Para wala nang nakatap dito. Malinis, kumbaga. Okay? So dito na rin ako maglalagay ng fuse kasama nung relay. Okay, so ganyan ang style niyan. Tapos dito, naggawa na rin ako ng connector socket. Tapos dito ko sa ilalim ilalagay yan. Doon sa lusutan ng original na wire. Kasi yung dati niya dito nilagay ay kapag kagagalaw ng sa condenser, itong tube na ito, ano bang tawag diyan? Basta yan, ito condenser. Pagka magre-repair dito, malamang may maiibo pa ito, makikibo pa itong wiring natin eh. Kaya doon na natin ilalagay yan. Or doon ko na ilalagay sa butas na yun. Para in case na mag-repair dito ng kung ano-ano, safe tayo. Tsaka syempre may connector socket. In case na mag-repair ng condenser or kung ano mang gagawin, pag pinull out ito, socket type siya. Hindi na magagalaw yung ating yung ating ginawang wiring. Okay? So dapat nakasakit. In case na i-pull out, plug and play lang siya. Okay? Yung ground niya, ito. So, bubuuhin ko na yan, tapos maggagawa na ako ng relay dito. So, yan yun. Yung setup ko. Okay, update ulit tayo. So, dito, sa socket connector, yan. Pinagtap ko na. Kung mapapansin nyo, yung black ay sa blue. Ayan o. At ito kasi ang positive ko niyan eh. Yan. At ang black, negative, ground. So, dito, dapat ay black to black yun. Pero, ang sinundan ko lang dyan, itong datihan niyang wiring. So, yung blue niya, ay nakatap sa negative, yung kanina nating tinanggal. Yan, kulay blue. So, ginawa ko doon ay di ground yung blue. At yung black niya, positive galing sa relay. Yan. So, yun lang yun. Yan kasi, pagka wala namang ano yan, mapapansin nyo lang yan, pag baligtad yung connection nyo, magbabaligtad lang ng ikot yan. Dapat kasi yan, ang fan niya, kung papunta doon. Ayan o, papasok dun, papunta dito sa mismong condenser ang hangin. Ayan o. Okay, hindi yung pa-counter ha, dapat papunta dun sa mismong condenser ang hangin. Ayan. Kumbaga sana ipatulak papunta dun. So, wiring natin papunta dito. Ayan, naka-cable tie yan, naka-align dun sa original na wiring. Ayan, pagdating dito mga boss, yung connection natin dito sa compressor switch, ayan. Pinalitan ko na rin ng auto wire yan. Tapos dito, ito na yon yung compressor switch, yung itatap natin sa number 86. Tapos dito sa sa wire ng fan, ayan yung negative, yung may balot na tape. Ayan, mapansin nyo. At yung isa, para sa 87 yan. Itong isa, ground 85. So yung pang ground natin, nakabang na yan dito. Yan, yung ground ng relay natin at saka ng fan, ito na yun, iisa lang. Para pag nag-troubleshoot ako, isa lang ang pupuntahan ko dyan. Isang ground sa fan at saka sa relay. So dito, ang itatap natin dito ay itong 87. Yan. Tapos ground 85 at itong pula na ito as 86. Tapos yung number 30 mga boss, ito na, itinap ko na dito kasi nga dito ko lang naman ilalagay yung relay niya. Ayan. Dinugtong ko na dyan. Tapos terminal na bilog, dito ko na itatap yan. Maalin lang dito, mamili na lang kayo. Siguro dito ko itatap sa isang ito.
Okay? So yan. Ang gagawin ko dyan, babaakin ko lang ito para pag niluwagan ko yun, isusuot ko na lang. Yan, babaakin natin sa banda rito. Okay? Yan yun, number 30. Rekta sa battery. Kasi papaliwanag ko na lang ulit sa inyo mamaya dito. Basta yung may balot na tape, ground yan. Yun na yun. Okay? So nakalinya yan dito lahat. Dito sa part dito. Yan, sa gilid. Para malinis. Okay? So ayun, bubuuhin ko na muna to. Yan. Yan yung pagkakalinya ko dito. Nung gagawin nating switch number 86. Galing sa compressor. Yan yung wire na ganito. Tandaan nyo, galing sa compressor. Yan. Yan yung gagamitin nating switch para mag-activate yung auxiliary fan niya. So yun, bubuuhin ko na muna to. Okay, ayan, ayos na. Naitap ko na yung mga relay niya. Okay, kung tatanungin niyo ako, 70 amperes ito mga boss na relay. Ayan, yung mga denso type o denso na relay. Ayan, 12 volts. Tapos yan, babasahin nyo lang naman lagi dyan. Basta't makikita nyo dyan, katulad ng mga 30 amperes na relay, yung nakatayo, tapos mga nakabalagbag. Yung nakatayo, yan, number 30 yan. So, yung number 30, ito na yun, yung may fuse. Yan, dito ko na itatap yun, gaya nga ng sabi ko. Tapos ito, yung ground, number 85, ito yun. Tapos yung pula, number 86, yan yung galing dito sa switch or sa source ng compressor. Siyempre, number 87 dito, ito na yung papunta dun sa auxiliary fan. Yan. Itong dalawang itim na ito. Yan. Nilagyan ko lang label para sa ground, negative. Dito ko na itatap yun. At, ayan na nga. Okay na. So, ayun. I-missing ko lang ito at para maitap ko na rin dito yung number 30 at yung number 85 do sa body ground. Okay? So, yan na yun. Malapit na itong matapos. Okay, kaya yan, kung makikita nyo mga boss, na-set up ko na yung relay. Yan. Mas maayos siya, compare mo kanina. Tapos yung terminal, ayan, kung makita nyo, binaa ko yung gitna. Yan, yung opposite nito, yung kabilaan niya, binaa ko yun. Na yung tipong kakasya lang pagka naiisuot. Ngayon, niluwagan ko lang itong tornilyo na to at saka ko sinuot. Yung mismong itong wire o yung terminal nitong positive, yung may fuse. Tapos yun, itatap ko na lang yung para sa ground. Yun. Okay? Tapos ay titestingin na natin yan. Tapos ito, i-miss ko na lang ito para all goods na lahat. Okay? So yun. Yan na yun, oh. Okay, ayos na mga boss. Check natin. Ito na yung relay natin na nilagay. 70 amperes. Tapos yung positive natin, 30 ampere, 30, number 30 ng relay. Ayan, tapos yung number 85, ground. Ayun. Number 86 na wire. All goods na rin sa compressor. Ayan. Ayan yung wire niya ng compressor. Ayan. Yung may socket na ganito. Kahit sa ang sasakyan, ganito halos ang socket niyan eh. Kalimitan. Parang sa Isuzu lang ata yun. Ganito ang socket. Correct nyo na lang. Basta ganyan ang socket ng basta sa compressor yan. Ganyan. Pag may nakita kayo ganyan. Tapos yan, allowance ng wire. Tago natin dito. Yan, number 86 yun. Tapos yung number 87. Yan. Ito na yung socket connector natin mga boss. Nilagyan ko pa rin siya ng additional cable tie para hindi siya mahugot. Kahit pa sabihin natin may lock yan, para safe, para baon na baon ba yung ating ating socket connector. So dito ko na lang yan nilagay. Naka-cable tie siya pero hindi siya mahigpit. So dito nilagyan ko rin ng cable tie para hindi palagi galaw ng galaw itong part dito. So dito, Kuya, di ba tao to? titisingin ko na muna bago ko i-fix lahat. Tao yun. Check natin ha. Di ba nakala si... Check natin. Cambio. Susi. Okay. Start natin. Check ko rin yung yung alarm system. Tapos buhayin natin ang aircon. Check natin kung gagana na yung fan. Ayun, gumagana na oh. Okay. Yan mga boss ay pahigop yan ha. Pahigop. Ayan o, check nyo ha.
Pahigop yan mga boss. Okay? So gumagana na yung fan. Pagbuhay ng aircon, buhay na agad yan. Check natin, papatayin ko yung aircon ha. Pero yun, nagka-cut off pa rin yun mga boss. Magka-cut off pa rin yun kapag ka, syempre, hindi na, basta nag-cut off yung compressor niya, sabay din yun. Ayan o, nakatigil na siya. Okay, check natin. Pakita ko lang sa inyo na nagka-cut off yun. Na muna natin. Paganahin na muna natin ha. Pag yun ay nag-cut off yung compressor niya, cut off na rin yung auxiliary fan. Pakinggan lang natin, pakita ko lang sa inyo. Yan, basta't gumagana yung compressor niya. Yan. Ano yan? Aandar pa rin tong fan na to. Hindi ko lang alam kung anong size nito. Parang ano ata to? 12 inches or ano. Basta yung kakasya dito. Ayan, nag-cut off. Ayan. Okay. So ayun o, yung compressor natin tumigil. So tumigil din yan. Ayan o, gumana yung compressor, gumana din siya. So hindi siya laging buhay. Basta siya ay nag-activate yung compressor niya, activate din yan. Tapos yung relay niya nang nagpapagana. Ayan o. Kanina maliit yung relay ay maliit. Nilakihan na natin yung ano niya, yung amperahe. 30 ano to, 70 amperes. Ayan, nag-cut off, tigil din. Okay, basta ganun yan. Mas maganda, mas mataas na wattage o amperahe yung relay natin. Kasi mayat maya buhay yan eh, patay buhay. Kaysa dun sa 30 amperes, mas mabilis mag-iinit yun eh. Pinaka-the best talaga ganyan. Okay din naman, magkakaigi din naman yun, pero pinaka-the best yan, yung yung 70 o yung matataas na amperahe ng relay. Yan, ito, safe na tayo dito, all goods na yan. Kaya, hindi na natin yan. Kung kailangan i-pull out ito, plug and play lang sila, hindi sila mahihirapan. Okay? So, bubuuhin ko na to, napakita ko naman na sa inyo, at okay na yan. At ayan na nga mga boss, nabuo ko na. Grills, all goods na. Wirings natin, pakita ko lang sa inyo. Yan. Tapos dito, all goods na rin. Yung wiring dito, yung ground, ayan, nandiyan na lahat, pati yung relay. So, malinis yung dali natin ngayon. Tapos ito yung switch galing sa compressor. Ayan. Ayan, compressor switch para mag-activate yung auxiliary fan. Ayan yung auxiliary fan. Okay? So, yun, ganun lang mag-install or mag-relay ng auxiliary fan. Tatap nyo dito sa compressor. Okay? So, yun. Suso D-Max. Rewiring lang or install ng auxiliary fan. Okay? Yan yung D-Max. Thank you, thank you.